Hey mga ka-journey, magandang hapon. Pauwi na tayo. Para ng ating Pajero. So ayan lang work natin, malapit sa dagat. Tignan natin dito, ayan lang, beach. So very popular beach dito. Parang Tauranga din, para sa New Zealand. So ito lang, nakapark ang ating sasakyan dito. Ayan mga ka-journey, sarap dito mag-work sa Perth, Australia. I'm very happy with our life here actually. Very simple. Just like our life in New Zealand, but here I think we get more opportunities. And syempre malaking country. Marami tayong pwedeng puntahan later pag naka-settle na tayo. So ngayon, ayan, antay-antay lang na ibenta yung bahay namin. Hanggang ngayon, hindi pa nabibenta mga ka-journey. So, ilang isa sa problema ko ngayon. Kaya medyo hindi pa kami makamove on ng paghanap ng aming permanent house. Ako naman dito, ang bahay namin na lang siguro from here, depende sa traffic, 30 to 40 minutes ang pauwi. So, tara, uwi na ako. Yeah, mga ka-journey, so goodbye na sa ating Pajero. Ang ating last look. At meron na siyang bagong owner. Ito ko lang yung mga gamit ko. So yep mga ka-journey, binenta na po natin ang ating Pajero. Nakalungkot man pero tsaga muna. At na-delay kasi yung benta ng aming bahay, so hindi ko na-expect na hindi pa kami mabayaran hanggang ngayon. April na, December pa namin yung binibenta. So kala ko kasi mga February bayad na yan, so may maghulog so bibili na ulit tayo. Hindi pa naman yung end of the world, so okay lang. So halos nabenta ko rin naman siya sa kung magkano ko nabili. So natalo lang tayo sa mga fees ng finance. So tsaka yung pinang-upgrade natin sa tint, tsaka yung binili kong warranty na good for 3 years, binili ko na sa buyer. So overall, swerte ng buyer nito kasi kasama na yung 3 year warranty, may tint na siya. Actually so natakbo ko rin naman siya ng mga 5,000 kilometers mula nang binili ko. So you know, nagamit naman, na-enjoy naman. Na ano tayo rito, sabihin natin nakaspend tayo ng 4K na hindi natin mababawi dahil sa finance fees. Syempre pinanghulog natin ng ilang buwan, yung pinambayad ko sa warranty, tsaka yung pang tint. Well, anyway, overall happy naman ako. I'm sure bibili ulit ako someday. po, gawin na niya yung car. So lungkot ako, wala na yung car ko. So yun mga ka-journey, so goodbye Pajero na po. Sa ngayon ganun na lang muna, nilet go natin yung Pajero dahil unang-una hindi ko rin talaga siya madalas magamit. At siguro hindi pa rin tayo ready mag off-road dahil busy pa rin sa trabaho, sa mga commitments natin, at wala rin talagang time na mag long trip pa. So nakikita ko lang na sayang lang siya dyan, lagi lang bang naka-park lang siya dyan. Ang madalas namin gamitin yung pang Uber namin na matipid sa gas. So hindi kasi isipin mo rin yung kumbaga nagsimula tayo rito, kailangan muna natin talagang maka-establish pala muna talaga. So kayo, kung bago lang kayo, lesson na rin sa atin na huwag muna tayong madali sa pagbili ng mga mamahaling mga sasakyan na kung hindi mo pa naman talaga kailangan. So kumbaga let down din siya kasi nga mahal siya sa gas, mahal ang diesel. So napansin ko parang mahal ang cost of ownership ng sasakyan dito. Unang-una yung registry dito sa Australia, 1,000 per year. Unlike sa New Zealand, nasa
pag may $125 ka for 1 year na yon. Dito kasi may kasama siyang accident insurance, then yung restro. So patong-patong na yung mga ka-journey, no? So pwede siyang umabot ng mga 1,000 per year. So pwede ka na magbayad every fortnight. Dito kasi pwede ka magbayad ng restro every quarter, no? Eh kung dalawa yung sasakyan mo, magugulat ka na lang, daming sunod na yung bills. Ang bills lang ng isang quarter, darating na naman sa yung bill na 300. Eh syempre magbabayad ka pa ng insurance. Iba po yung insurance. So another $70 per month. So kumbaga nagpapatong-patong. Eh doon ko lang na-appreciate na nasayang yung pera ko kasi di ba nag-Uber kami. So maganda yung naturuan akong maging masinop ng pag-Uber. Kasi minsan naisip ko, pipick up kami ng delivery, tapos babayaran na ako ng $6. Kumbaga mababalyo mo yung pera dahil sa Uber. Yan, natuto na ako magtipid. Ba't naman ako magbabayad ng sasakyan na sayang lang 1,000 per month ko, hindi ko naman nagagamit. So tapos ngayon pinaghihirapan ko mag-Uber dito para lang kumita ng 400, 500 per week, di po ba? Halos wala na kami pahinga. Samantalang kung isusoli ko itong Pajero, ibibenta ko na lang, hindi ko na kailangan ma-pressure pa sa mga budget sa bahay. Ang plano ko ngayon, bumili na lang ng pang point A to point B na sasakyan kasi kailangan ko lang naman siya pang pasok sa opisina. Ang biyahe ko lang naman mga 30 to 40 minutes ang layo ng biyahe. Pwede naman ako mag-work from home eh. So, ang pasok ko sa opisina, minsan 3 times a week lang. Then, 2 times a week nasa bahay lang ako, work from home. Or sometimes 3 times a week nasa bahay lang ako. So, hindi ko naman kailangan ng sasakyan na, hindi ko na talaga kailangan ng sasakyan na gano'n, na very reliable o bago. Pero ako kailangan natin reliable na sasakyan, pero hindi ko kailangan ng mag-maintain ng mahal na sasakyan. So, ang laki na natipid ko mga journey mula nang binenta ko yung Pajero. Unang-una yung monthly ng Pajero. Okay yung Pajero siguro kung bibili mo siya ng cash. Pero ilolo mo siya sa bangko, medyo pinipenalize mo lang ang sarili mo. Laki ng interest, compounding yan. Then yung syempre may mga insurance yan, may mga restro, mahal nga ng restro sa Australia. So ang mga natitipid ko ngayon, 840 per month yung So di wala na akong alalahaning 840 per month na repayment sa sasakyan. Then hindi na ako magbabayad ng mga 290 per quarter na restro. Kasi ang restro dito depende sa bigat ng sasakyan, 2 tons yung Pajero, so mahal yung restro niya, no. Then yung insurance ng $70 a month. So yun yung mga natitipid ko ngayon. Then gumagastusin ako ng mga 300 per month sa crudo doon eh. Pero mo yun, 300 per month. Kung patong-patungin mo yun, baka natitipid ko na ngayon mga 1,200 per month na balik na lang sa pocket ko, na naiipon ko na. So balak natin ngayon, bumili na lang ng point A to point B na maliit na sasakyan na matipid sa gas. Na kailanganin ko lang kung kailangan pumunta sa opisina. So samahan nyo ako, bibili tayo niyan. May plano na akong bilhin. So ayan, ibibideo natin yan at papakita natin sa inyo. Ano kaya ang maganda ipangalan dito sa ating bagong maliit na sasakyan na easy to maintain, then matipid sa gasolina, and syempre dapat reliable mga ka-journey. So abangan nyo po yan. Bala kong bilhin na sasakyan mga lang yung mga 5 to 8,000, maximum price na natin yung 8,000. Tapos yun nga, i-credit card lang natin, huwag natin lo-loan. So wala pa tayong kasing available cash ngayon dahil nga hindi pa nabebenta yung bahay natin sa New Zealand. So i-credit card na lang natin para wala nang makakatipid ka sa mga finance application fees. Kung balak mo rin naman bayaran in full in 1 to 2 months. So kung mabenta yung bahay namin, i-cash out ko na yan. So bayaran ko lahat ng utang ko sa credit card para back to zero po kami, reset. Then yun nga, sana makabili kami ng bahay namin dito para yun, focus na lang kami na mabayaran yon. Then tipid-tipid na lang ba para paghandaan na natin yung retirement natin. Then may invest din natin yung pera natin na salit na tayo nagbabayad ng interest pag umutang tayo. Yung pera naman natin ng baliktad naman, tayo naman na mag-i-invest, tayo naman na nagkakaroon ng compounding income. Halimbawa, dividend investing, invest tayo sa mga stocks na may dividend. So ayan, samahan nyo ko dyan, isa yun sa mga journey natin, journey to retirement.
Itong channel ko pala hindi na Journey for Adventure eh. Journey for Retirement na. Kung paano tayo magiging financially well off and financial freedom na yung isa sa mga ititim natin sa channel na ito, mga ka-journey. Ayan, mga ka-journey, sa financial freedom later. Yun na po yung ating sa focus ng channel na ito. Actually, ang isa talaga sa dahilan kung bakit din natin binenta yung Pajero is bukod sa magastos na siya, gusto rin makatipid, eh nag-apply po kasi kami ng home loan dito. Kasi nga, yun nga, nabanggit ko kanina, balak na yung bumili ng bahay. Na-approve naman kami. May pre-approval na kami sa pagbili ng bahay. Kaya lang, nasa 500,000 lang yung maximum na pwedeng i-loan sa amin ng bangko. Kasi nga, nakita nila na mayroon akong Pajero na binabayaran na 840 per month. So, malaking yun eh. Malaking porsyento pa rin ng salary kong nakakaltas para lang iba i-service sa sasakyan. Kasi it's about your finance serviceability. Doon na determine kung gaano kalaki yung pwedeng ipahiram sa'yo. E ngayon dito kasi nagtataas na rin ang presyo ng bahay dito sa Western Australia dahil nga ito nung video ko dati, kahit yung rental crisis talaga. So kaya kailangan makabili na rin kami ng bahay kaysa nasasayang lang yung pera namin sa pagbabayad ng upa. Tsaka proven na yan dahil nga nagsimula kami sa New Zealand. Kung di kami bumili kahit paano, kung di kami bumili ng bahay, baka wala kaming madadalang pera rito. Kumbaga sakto-sakto lang kasi. So yung bahay parang part na yan ng retirement wealth generation kasing bahay dito. Ewan ko sa Pilipinas, pero dito kasi kumbaga pag mag-retire ka na, yung bahay yung isa sa pinaka-investment mo, na pwede mo siyang ibenta para mag-downsize ka, pumunta ka sa retirement home. Yung pinagbentahan ng bahay mo, pwede mong gamitin kasi hindi ka naman mabubuhay makapagtrabaho, pero yung bills mo naman pag retired ka na, tuloy-tuloy lang yan eh. So kailangan may source of income ka pa rin. So yung bahay, isa ito papupahan mo or ibebenta mo, then mag-downsize ka, then yung leftover, yun yung pang sustenance mo. So yun po ang isang plano natin. Balak namin pataasan yung approval limit namin, kaya binenta ko rin yung Pajero. So yun, ganun na muna. Focus lang po muna kami sa financial plans namin, tsaka na muna yung mga expenses. So focus lang muna na makabili uli ng property kasi may property kami sa New Zealand nga, nabenta namin yun, so kailangan mapalitan din namin kaagad dahil yung part yun ng aming retirement strategy. So hindi maaaring mawalan kami ng property rito. Although may property kami sa Pilipinas, pag-invest ako sa condo ron na may monthly income, pero hindi naman gaano tumataas ang value ng condo sa Pilipinas na mahirap siya ibenta. Hindi kagaya dito, mabilisan ng bentahan. Lalo sa Perth, within 1 to 2 weeks na nabibenta yung mga property pag lagay mo for sale eh. So yung mga ka-journey, hanggang dito po muna at update ko na lang po kayo sa pagbili ng bagong sasakyan or bagong used car. See ya mga ka-journey, ingat po.